Hello mga ka-One Piece fans. Ngayon, pag-uusapan natin ang chapter 1170. Makikita natin si Loki na tuluyan ng nakakain ng isang legendary devil fruit ng Elbaf. Isang kapangyarihang devil fruit na sa sobrang lakas. Si Harald ay walang nagawa at hindi man lang nagawang makipagsabayan sa bilis at lakas ni Loki. At si Shanks, nagaban. Walang nagawa kundi manood na lang. Pero hindi lang yan. Makikita rin natin ang tunay na anyo ng legendary guardian ng Elbaf Kingdom. Isang weapon na matagal nang nagbabantay sa national legendary treasure ng Elbaf. At ang laban, sobrang intense, napaka-emosyonal, at lahat sila ay gumagamit ng Conqueror's Haki. Grabe. Kaya ihanda na ang sarili at sabay-sabay nating tuklasin ang lahat na nangyari sa castle ng Elbaf. Sumugod si Loki sa chamber ng National Treasure ng Elbaf dahil inutusan siya ni King Harald na kunin ang legendary fruit at kainin ito. Hindi ito basta-bastang fruit. Matagal na itong hindi natutuklasan ni hindi pa muling nakikita ito makalipas ng ilang daang taon dahil binabantayan ito ng isang legendary guardian. Isang makapangyarihang guardian. Nasa makalipas na taon ng pagbabantay nito ay ni isang giants ay walang nagtagumpay na kunin ang legendary fruit. Dito makikita natin na nakatumba si Loki na tila may iniwasan siyang hammer. Grabe, napakalakas ng pagkakabato sa hammer na ito kaya napaiwas si Loki. At tila hindi rin niya ito napansin sa sobrang bilis ng pangyayari. At kitang-kita naman sa mukha ni Loki na nainis siya sa nambato ng hammer. Susunod ay makikita na pinuntahan niya ang isang chamber kung saan nanggaling ang nambato ng hammer sa kanya. Pero guys, wala siyang nakitang giant o kung sino man ang may kagagawan ng pambabato ng hammer sa kanya at isang chest lang ang kanyang nakita sa loob ng chamber. At biglang may naramdaman si Loki. Nakakaibang tunog na tila tunog ng pag-crack sa likuran niya. Pagkakita niya ay isang ominous na enerhiya ang nararamdaman niya sa hammer. Tila ang enerhiya na nakikita at naririnig niya ay sa mismong hammer talaga. At gulat na gulat si Loki dahil nakikita niyang parang unti-unting nasisira ang simento dahil sa bigat ng hammer. At ayun na nga, nasira na ang palapag ng castle dahil sa hammer at hindi makapaniwala si Loki na sobrang bigat ng hammer na ito. At si Loki ay bumagsak sa isang palapag ng castle. Nakita ni Harald si Loki at ang legendary guardian na naglalaban at sinabi niya na wala siyang magagawa sa guardian ng devil fruit dahil ang national treasure devil fruit ng Elbaf ay hindi pa nakakain o nakuha ng ilang daang taong nakalipas. Dahil ang mismong hammer o tawagin na natin sa pangalang Ragnir ay walang kinikilalang sinuman mula nang mawalan ito ng totoong nagmamay-ari sa kanya. Makikita natin dito na pinapalo-palo lang at hinahabol-habol lang ni Ragnir si Loki. At si Loki ay inaalam kung paano ba siya makakatakas sa hammer na ito. Habang ina-acknowledge ni Harald ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay isa ng ganap na immortal, lalo na mapapasa kanya na ang legendary fruit ng Elbaf at nang pupuntahan na niya ang chamber kung saan naroroon ang legendary devil fruit, ay biglang makikita rito ang isang axe at isang espada na mayroong isang napakalakas na Conqueror's Haki. At boom! Nahati ang kanang binti ni Harald ni hindi ito napansin ni Harald. At kitang-kita naman na si Shanks at si Gaban ang may kagagawan nito at binanggit ni Gaban kay Shanks na walang silbi ang mga simpleng pag-atake sa kanilang mga immortal na kalagayan ng mga Knights of God dahil nagre-regenerate lang sila. Pero kung gagamitan ito ng isang kakaibang pag-atake at babalutan pa ito ng Conqueror's Haki, ito ang magiging kahinaan nila dahil mararamdaman nila ang sakit
sa bawat pag-atake na matatanggap nila sa mga mayroong kakayahang isama ang Conqueror's Haki sa bawat pag-atake. At pagkatapos nakita ni Harald si Gaban at nagalit si Harald dahil kinakalaban na siya ni Gaban, kaya agad namang inatake ni Harald sina Gaban at Shanks. Tinanong pa nito si Gaban kung kokontrahin ba niya ito sa kanyang layunin, na agad namang sinagot ni Gaban na, "Oo, syempre. Hahayaan lang ba namin na gawin mo ang gusto mong gawin? Nawala na sa matinong pag-iisip." Binabanggit niya ito habang umiilag sa pag-atake ni Harald. Agad namang na curious itong si Shanks at tinanong si Gaban na, bakit alam niya ang dayang mga kahinaan ng mga Knights of God? Sinagot naman ni Gaban si Shanks sa kanyang tanong na noong panahong bata pa si Shanks ay laging nakakaharap ng Roger's Pirate ang mga ito dahil alam nilang hawak ng Roger's Pirate ang anak ng kanilang chief. Dahil pula ang buhok ng batang iyon. At isa pa guys, kambal sila ni Shamrock kaya alam nilang magkamukha sila. Alam din nila Roger at nila Gaban na hindi safe kung ibibigay nila si Shanks sa mga Knights of Gods. Dahil alam nilang magiging halimaw rin si Shanks gaya ng nakaharap ni Roger na halimaw sa God Valley. Laking pasasalamat naman ni Shanks na hindi siya napunta sa loob ng Marijoa noong siya ay bata pa. Dahil magiging kaparehas na niya ng pag-uugali at pag-iisip ang mga Knights of God. At lahat ng mga Celestial Dragons na mayroong standard na pag-iisip. Na sila ay isang God. Kaya sumagot naman si Gaban na ang lahat ng mga nangyaring ito ay dahil na rin sa kapalaran. Iniisip pa rin ni Shanks kung paano niya ililigtas itong si Harald, pero nang malaman niya ang mga detalye mula kay Gaban na ang mga Holy Knights at ang mga nagkaroon ng abyssal contract kay Imu ay wala nang magagawa dahil wala na ito sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi ay kontrolado na ito ni Imu. Kaya ayon kina Gaban at Shanks ay si Loki na lang talaga ang tanging pag-asa nila para matalo itong si Harald dahil alam nilang hindi nila ito kaya dahil patuloy lang itong nagre-regenerate. Pagkatapos ay makikita natin ngayon ang scene na Ragnir versus Loki na parehas na silang pagod dahil sa pagtakbo ni Loki. At ang patuloy na paghabol ng Ragnir, nagtataka naman itong si Loki na bakit gusto siyang patayin ng Ragnir at bakit gumagalaw ito, na parang may sariling pag-iisip na ang alam niya ay isa lang itong simpleng hammer. Dito makikita na pagod na silang dalawa sa kanilang paghahabulan at habang pagod na itong Ragnir ay pinakiusapan siya ni Loki na gumilid muna saglit para naman makain na niya ang Devil Fruit at napagtanto na niya na ito pala ang guardian ng National Treasure ng Elbaf. At maya-maya ay inatake ulit siya nito kaya no choice na si Loki, kundi ibigay na niya ang kanyang buong lakas para makipagsabayan sa Ragnir. Makikita na gumamit ng Conqueror's Haki si Loki at boom! Talagang napakalakas ng impact sa pagpalo ni Loki sa Ragnir. At makikita na talagang nawasak ang hammer ni Loki sa lakas ng impact ng pagkakapalo nito. Laking gulat ni Loki na nawasak ang kanyang hammer. Pero ang Ragnir ay talagang matibay, tumalsik lang ito. At maya-maya ay nag-transform ito bilang isang hamster. Makikita sa mukha ni Loki na parang nadismaya siya sa kanyang nakita na isa palang hamster ang legendary guardian ng National Treasure ng Elbaf. At kitang-kita guys, na hilong-hilo itong hamster at may bukol siya sa kanyang ulo. At agad itong nagalit na nagsalita ng hamster na salita. At balik tayo sa eksena ni Harald versus Shanks at Gaban. Tila walang makapigil sa kanya kahit na ang mga giant guardians ng castle ay walang ligtas kay Harald dahil napansin na nila Shanks at Gaban na ang kaharap nilang immortal ay gumagamit na rin ng Conqueror's Haki kaya ito raw ang unang pagkakataon kay Gaban na makakaharap siya ng isang Knights of God na may Conqueror's Haki. Kaya si Shanks ay napapatanong na rin
na kung paano raw ba nila ito tatapusin. Agad namang inutusan ni Harold ang mga soldiers ng castle na atakihin si Harald para na rin madelay si Harald sa pagkuha at pagkain ng legendary devil fruit. Pero kahit na anong gawin ay talagang napakalakas ni Harald. Parang mga laruan lang ang kanyang mga kalaban sa kanyang lakas. Makikita natin na na-acknowledge na ng guardian ng national treasure ng Elbaf, si Loki, at ibinigay na ang devil fruit kay Loki. Makikita rin na sobrang liit ng devil fruit sa kamay nitong si Loki. At nilunok na niya ang devil fruit. Makikita na unti-unting nag-transform si Loki ng ibang anyo. Tila may mahabang mga daliri gaya ng isang werewolf at mayroon ding mahahabang balahibo. Nakakagulat na eksena guy. Kitang-kita sa isang silhouette ng isang nilalang na napakalaki. Sa sobrang laki ay naging parang normal na mga tao itong mga giant soldiers. Tuwang-tuwa ang hamster sa kanyang nakita dahil sa loob ng ilang daang taon na kanyang paghihintay ay sa wakas. Mayroon na ring karapat-dapat na makakain ng legendary devil fruit ng Elbaf. Agad namang tumakbo itong si Loki gamit ang devil fruit form na ito para puntahan si Harald. At napansin agad ito ni Harald. Kaya sinabi niya na, kinain mo na pala ang legendary devil fruit. Kaya ipakita mo sa akin ang tunay na lakas at kapangyarihan ng legendary devil fruit ng Elbaf. Agad namang inatake ni Harald si Loki ng isang slash ng kanyang axe. At bigla siyang na-counter ni Loki ng isang paghampas ng kanyang kamay. At agad namang tumilapon si Harald. Kitang-kita rin na may malalaking kalmot si Harald sa kanyang mata, sa kanyang braso, at sa kanyang katawan. At dito na pinag-aatake ni Loki si Harald ng sunod-sunod na pag-atake. Hindi nakapalag si Harald sa ginawang pag-atake ni Loki. Makikita rin sa shadow ng dalawa na hinawakan ni Loki ang ulo ni Harald. Makikita rin guys na talagang confirm na si Loki ay isang mythical Zoan type devil fruit user. At ang itsura nito guys ay isang wolf at bumalik sa pagiging normal si Loki. Habang nakaamba na itong umatake gamit ang Ragnir, ay agad na nanotice ni Harald si Loki at natawa. At nagsabing, gaya ng inaasahan ko, na dumadaloy rin pala sa dugo mo ang Conqueror's Haki. Kaya nang marinig ito ni Loki, ay agad itong huminto sa kanyang gagawing pag-atake. At tinanong ang kanyang ama na bumalik ka na pala sa katinuan. Pero sinabi ni Harald na pansamantala lang ito. Dahil mamaya ay mawawalan na naman siya sa katinuan at aatakihin na naman niya sila dahil kontrolado na siya ni Imo. Pero hindi pa rin natinag si Loki at nasabi na kahit na raw napakabigat na kasalanan pa ang nagawa ni Harald, ay patatawarin daw siya ng Elbaf Kingdom dahil siya ay kinokontrol lang naman. Kaya niya nagawa ang marahas na pangyayari. Agad naman siyang kinontra ni Harald na hindi lang isipan ang nakokontrol nito, kundi pati na emosyon dahil naaakit siya sa mga bagay na makaka-impluwensya sa kanya at iniisip niya na isa na siyang Diyos. Sinabihan din ni Harald si Loki na kapag pinatay niya siya, ay siya na ang mangunguna sa Elbaf kasama ang kanyang kapatid. At agad namang kinontra ni Loki si Harald sa kanyang mga sinasabi na bakit inuutusang patayin ang kanyang sariling ama. At walang sino mang masamang magulang ang mag-uutos na gawin ito sa kanilang mga anak. Ipinagpapasalamat naman ni Harald ang ginawa hakbang ni Loki sa pagkamatay ni Ida. At talagang na-appreciate ni Harald ang pagbibigay ng katarungan ni Loki kay Ida kahit sa masamang paraan at kahit na alam nitong hindi maibabalik ang buhay ni Ida sa pamamagitan ng marahas na katarungan. Agad naman nagsabi si Harald na bumabalik na sa pagkakontrol si Imo sa kanyang pag-iisip at kanyang katawan, kaya inutusan niya si Loki na agad niya itong atakihin at patayin. Kaya naman, galit na galit si Loki kay Harald
na hindi niya ito mapapatawad sa kanyang pag-utos. Napatayin ang kanyang sariling ama. At dito makikita na sinabi ni Loki sa kanyang huling salita kay Harald na, "I love you." At sumagot si Harald na, "Me too." Kitang-kita mula sa itaas ng langit. Sa mga ulap ang isang napakalaking lightning strike na tumama sa kastel ng Elbaf. At makikita ang pinagsamang lightning at Conqueror's Haki ang ginamit ni Loki sa kanyang huling atake kay Harald na nag-cause ng napakalaking damage kay Harald na kung titignang mabuti ay na one hit ni Loki si Harald sa ginawa nitong atake. Makikita na grabe ang iyak ni Loki sa pangyayaring ito. Dahil sino ba naman ang mabuting anak na papatayin ang kanyang sariling ama o ina? Hindi lang ipinakita ng Chapter 1170 ang laban. Ipinakita rin ito ang growth, power at legacy. Si Loki ay lumakas ng todo at handa nang harapin ang sino mang kalaban. Lalo na ang mga Holy Knights pati na Gorosei, gayon din si Imu. Ano kaya ang susunod? Malalaman natin sa mga susunod na chapters. Pero isang bagay ang sigurado. Malayo pa ang journey ni Loki at nakasalalay ang kapalaran ng Elbaf Kingdom sa kanyang mga kamay. Kung nagustuhan nyo ang review na ito, siguraduhin i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para ma-notify sa susunod na chapter. Huwag mo ring kalumutang mag-comment kung sino ba ang mas malakas sa dalawang ipinakikilalang Sun God. Si Loki ba o si Luffy? So hanggang dito na lang mga guys, paalam.